Hi guys! For today's video, ito yung month na nabisita ko yung um, aking alagang lovebirds na ibinigay ko sa aking in-laws. So ito yung lovebirds na yun. Bali tatlong piraso sila. Dalawang green, yellow green, tapos isang blue. So kung ikaw ay kagaya ko din na mahilig sa lovebirds at nakapag-alaga rin, mapapansin mo ang pinagkaiba ng handfeed or yung naalagaan mo ng lovebirds or napalaki mo kumpara sa yung binili mo lang na lovebirds. Bali yung mga parents ng lovebirds na to ay mailap, kumbaga hindi pagka nagbibigay ka ng pagkain nagtatago, hindi kagaya nito na napalaki mo. Pag nagbibigay ka ng pagkain, lumalapit sa kamay mo. Tapos pag nilagay mo yung daliri mo, lalapitan. So naalala ko pa nung nasa pangangalaga ko pa sila, ang madalas na tumakas itong blue neto. Siguro mga 5 beses na siyang tumakas sa kulungan, pero bumabalik pa rin siya nung time na pag nawawala siya. Nung baby pa sila, para ka rin nag-alaga ng sanggol. Kasi every 2 hours ang pagpakain sa kanila nung formula ng lovebirds. And then magastos din kasi mabilis maubos yung kanilang formula. And then itong mga to dati ay nahahawakan, at nung nagsisimula pa lang silang matutong lumipad, napapadapo pa sa kamay, and then kung saan dumadapo, sa kusina, sa sala, tapos minsan sa umaga pagkagising magugulat ka na lang may ibon na sa may kusina, sa may sa ibabaw ng kaldero. Kasi nung baby pa sila, hanggang sa medyo lumaki sila, ang kulungan nila is nasa loob lang ng bahay kasi maraming pusa sa labas. So sa kwento ng in-laws ko, matagal na daw nilang hindi na lalabas sa kulungan or nahahawakan itong mga lovers kasi masakit daw manuka. So buti na lang nare-recognize pa ako ng aking mga ibon pagka tinatawag ko sila sa pangalan nila, lumalapit naman. And then yan, maligalig sila. And then lahat ng ibigay ko kinakain, maparipolyo, sili, tapos minsan pa yung isa ang kulit. Ayan, naalala ko pa, dumadapo sila sa ulo ko, ayan, sa balikat. And then minsan pag may ginagawa kami ng anak kong activity kagaya ng nagugupit, ayan, nakapaligid din sila, nagugupit din ng papel gamit ang bibig. Nakakamiss din yung ibon ko. Kaso lang naglaylo na ako, hindi na ulit nag-alaga. Binigay ko na yung pinaka dalawang pares ng lovebirds ko, pinauwi ko na sa probinsya. Nawalan akong gana na mag-alaga kasi yung second batch na napalaki kong lovebirds ay namatay. Bali 4 na piraso yon. Bali yung mga parents na lang natira, 2 pares ng parents, yun yung binigay ko na sa probinsya. Ayan, kung mapapansin nyo, ang kulit-kulit nung lovebirds na to. Ayan, pasilip-silip pa. Hi! Yung isa nagtago. Ayan, kung nasan yung camera, susundan niya. Ito yung klase ng lovebirds na hindi mabait siya kasi sumusunod. Pero yung magulang nito, pagka may tao or may camera, yan, hindi yan lalapit ng ganyan. Magtatago yan or mailap. Magtatago doon sa bahay nila or lalayo, iiwas sa tao kasi natatakot sila sa tao.
Kala nila sasaktan sila. Parang ganun. Kaya ito kasi napalaki to eh. Kaya medyo mabait. Tsaka sanay ito sa tao. Kaya yan. Siguro kung kukunin mo yan sa kulungan, tutukain yung kami. Pero, katagalan, bibitawan niya rin kasi sanay ito sa tao. So, yun lang. Hanggang dito na lang yung ating video. Bye-bye ka na, bird. Bye-bye. Thank you for watching.